Okay, so nirelease na guys yung mga Common 40 series at yung dito sa atin na itong Common 40 Pro 5G. Ito yung main na pag-uusapan natin. Pero mamaya, bibigyan ko kayo ng preview dito sa Common 40 Premier. Umpisahan natin. Doon muna tayo sa pricing. Okay, so ito munang Common 40 Pro 5G. Yung 8256GB ay 12,999 pesos. Samantalang yung 12256GB, 14,999. At ito namang Common 40 Premier 5G ay 21,999 pesos. 12 256GB pa rin yung configuration niyan. Ito na guys yung box ng Common 40 Pro at kitang-kita agad sa harap at sa mga gilid yung mga main aspects ng phone na to na pinagmamalaki ng Tecno. Sa likod naman makikita yung ilang mga top specs at pag open natin, makikita natin na nakabalot yung Common 40 Pro na meron top specs. Yung nandito nga pala sa atin ay itong Galaxy Black na colorway. Meron din tayong mga documentations dito at syempre guys, merong case. Pero hindi ito yung typical jelly case or hard case na nakikita natin sa ibang mga phone. Sobrang ganda guys ng case nitong Common 40 Pro. Medyo exaggerated akong pakinggan. Pero seriously guys, napakaganda ng case nito. Talagang hindi mo tatangkaing bumili or maghanap ng third party na case para dito. At kapag sinuot mo na dito sa Common 40 Pro yung case, talagang kahit hindi mo kita yung mismong design ng likod, kasi hindi naman to transparent, okay lang talaga kasi ang ganda ng texture ng case at may additional grip ka pa. Andito rin sa may ilalim ng box yung 45 watts na charger, USB-C cable, at yung SIM ejector pin. Ngayon, share ko lang sa inyo ng kaunti yung bagong experience sa pag-setup sa phone na to. At kakaiba to sa ibang mga Android phone na nasubukan ko kasi naka-AI na yung kanyang setup process. And yes, mas high-tech siya overall, mas nakaka-enjoy, pero ako lang naman to medyo mas tumagal ng kaunti yung setup process kasi kailangan mo pa talagang matapos yung bawat sentence or bawat question nung AI bago ka makapindot or makapunta sa next step. Pero again, ako lang yan. For sure, marami sa inyo magugustuhan yung bagong experience na to. Stamsa pa rin sa Tecno. Ito na guys yung ating Tecno Common 40 Pro 5G. Sobrang ganda guys ng Galaxy Black. Tingnan nyo naman. Sobrang simple. Tapos ewan ko kung paano ko i-describe yung itsura nitong likod niya. Para siyang bato or parang tela, satin na tela. Parang ganun yung itsura niya. Ayan o. Kapag natatamaan, depende sa tama ng ilaw. At kahit outdoor guys, magagandahan talaga kayo sa design nito. Tapos hindi pa siya kapitan ng smudges, hindi siya kapitan ng fingerprints. So again, mapapanatilan yung malinis yung phone na to. But then again, sigurado ako magugustuhan nyo talaga yung case ito. Sobrang gandang-ganda talaga ako. Kasi kapag tinignan ninyo, medyo rubber yung feels nitong malaking part ng case. So may additional grip ka. Natakpan yung magandang likod ng Galaxy Black na colorway. Pero para sa akin, okay lang. Kasi yung protection na ibibigay nito at saka yung bagong itsura, okay na okay sa akin. Napaka-rugged. Tapos exposed yung mga gilid natin dito at meron tayong additional button dito guys. Okay? Yung nakikita nyong kulay pula na button na yan ay yung one tap flash snap na button nitong phone na to. Ito siya guys sa settings, one tap button. So pwede mo siyang i-customize. Pwede mong baguhin yung action or yung application na mabubukas kapag nag-double press ka. Ayan o, pwedeng application yung ma-open kapag dinouble press natin. O kaya naman, pwede ring long press. Pero by default, yung double press niya ay flash snap yung ma-open. Mamaya, papakita ko yun sa inyo. Tapos, yung long press naman, by default, ay mawi-wake yung Ella na AI nitong phone na to. Pero if ever guys na hindi nyo trip itong Galaxy Black, meron ba tayong Glacier White, tsaka Emerald Lake Green. Tapos, meron pang IP68, IP69 na rating itong phone na to. So, sure na sure guys na matibay talaga siya. Ngayon, try natin yung kanyang fingerprint scanner. Sensya na kayo madaming fingerprints yung kanyang display. Kasi kapalit talaga ng fingerprints yung pre-installed na screen protector nitong phone na to. Okay naman yung kanyang fingerprint scanner. Mabilis naman. Yun nga lang, may delay kasi kailangan mong hintayin yung icon na yun bago ka makapag-unlock ulit. Kasi optical lang to guys. Ayan. So overall guys, gustuhan ko talaga yung bagong itsura ng Common 40 Pro. Sobrang ganda guys. Nasatisfy talaga ako sa itsura nito. Tapos, ang ganda pa nung case. So, talagang gagamitin mo na lang tong phone na to out of the box. Yung pre-installed na screen protector, I suggest, huwag nyo tangkaing tanggalin. At ingatan ninyo
Kasi curve yung display ng phone na to. So, doon tayo sa display. Meron tayo ditong 6.78 inch na curved AMOLED display Full HD Plus resolution at aabot ng 144 Hz yung kanyang refresh rate. Protected din tayo dito ng Corning Gorilla Glass 7i at aabot ng 1600 nits yung kanyang peak brightness. Okay, good news guys kasi may utilize natin yung napakagandang display ng phone na to kasi level 1 yung kanyang widevine security tapos Full HD yung max playback resolution dito sa Netflix. Pagdating naman dito sa display setting, meron tayong dalawang color preset, bright colored tsaka original. Tapos pwede pa natin timplahin yung kanyang color temperature. Pagdating naman sa screen refresh rate, meron tayong tatlong option dito. Auto switch para yung iOS 15, yung bahala mag-adjust kung kailangan niya ibaba to 60Hz or itaas to 120Hz yung refresh rate. Standard kung gusto lang natin ilock to 60Hz para makatipid tayo sa battery. At high para maabot niya yung 144Hz sa ilang certain scenarios. Pero sa paggamit ko dito sa phone na to, naaabot ko lang yung 144Hz na yun kapag nandito ako sa settings. Ayan, 144Hz siya, makikita nyo dyan sa may bandang itaas. Yan, pero pag pumunta tayo sa home, automatic siyang bababa to 120Hz. At kaya na makikita nyo dito sa testufo.com, 120Hz lang siya talaga kahit naka-high tayo sa screen refresh rate setting. At kahit dito guys sa Altos Adventure na compatible sa 144Hz na gameplay, 120Hz lang talaga eh. So, abangan natin guys sa mga susunod na software update, baka magkaroon pa ng mas maraming apps na compatible sa 144Hz kapag pinatakbo natin sa phone na to. Dito naman sa performance, naka-iOS 15 na tayo out of the box, Android 15 na yung operating system niya, Dimensity 7300 Ultimate naman yung kanyang chipset. At pinapromise ng Tecno na aabot to ng Android 18 kasi tatlong major Android upgrades yung matatanggap ng phone na to. Tapos 5 years guys na security patches. Pagdating naman sa kanyang storage type, naka-UFS 2.2 na tayo dito. Ngayon pagdating sa MEMFusion, depende sa pipiliin nating configuration pero pwedeng madoble yan kasi abot to ng 8GB or 12GB. At maganda guys yung nabigay sa ating boost sa performance kapag ginamit natin yung MEMFusion kasi 693,000 yung naabot natin. Pero nung hindi ko ginamit, 691,000 lang. So pwede nyo gamitin guys, hindi kayo mag-aalala na mako-compromise yung kanyang performance. Dito naman sa wildlife stress test, makikita ninyo na nabawasan tayo ng 4% sa battery consumption. Tapos sa dagdagan naman tayo ng 4 degrees lang sa kanyang temperature. So okay na okay itong gamitin kahit sa mabibigat na mga application. Ngayon pagdating sa gaming performance dito sa CarX Street, makikita ninyo na yung graphic settings natin nakasagad. Graphics quality 6, resolution 6. So tingnan natin kung kaya. Okay, so makikita ninyo na sa mismong gameplay, napaka-smooth naman guys. Ayan, no, nakaka 120 frames per second tayo ng gameplay. So goods na goods, napaka-smooth kahit na sagad yung graphics natin. And take note, open world yung game na to. Pero nakaya niyang patakbuhin. So, goods na goods tong phone na to pagdating sa casual games. At kahit ba dun sa mabibigat na mga games, okay na okay lang sa kanya. Okay, so dito tayo sa camera performance. 50 megapixels f1.8 yung kanyang main camera na merong OIS at naka Sony LYT-700C na sensor. Yung ultra-wide naman ay 8 megapixels tapos meron tayong AI snap sensor dito sa may camera module sa likod. Yung kanyang selfie camera naman ay 50 megapixels. At yung kanyang rear at front camera ay kayang mag-shoot ng 4K 30 frames per second. Okay, so pag-usapan lang natin saglit yung pangatlo, yung AI snap sensor. So, ilagay ng Tecno yan dito sa phone na to para dun sa flash snap mode ng kanyang camera. So, ang purpose nun ay para sa mabilis na shutter. So, goods na goods yan para dun sa mga scenarios na yung subject natin ang bilis ng movement. For example, mga bata na tumatakbo, mga pets natin, o kaya mga mabibilis na kotse, or kung ano man, malaking tulong po itong AI snap sensor na to. Ngayon, i-demo ko lang sa inyo yung flash snap button or yung one tap button dito sa may gilid. So, halimbawa, nakapatay yung ating phone, kapag dinoble tap natin yan or dinoble press natin, 1, 2, so pupunta agad siya sa camera app natin pero naka-flash snap mode. So, para sa mabilis na pagkuha ng picture, sobrang helpful po niyan. Halimbawa, kailangan natin i-take yung subject na yon kasi gumagalaw. So, hindi natin kailangan i-unlock, i-open yung camera app. Double press lang po dito sa one tap button na to. Andito na agad tayo sa flash snap
mode. So, mabilis tayo makakakuha ng pictures. So, pakita ko muna sa inyo yung samples na photos na kinunan ko gamit yung flash snap mode. So, makikita ninyo sa pets pa lang, alam niyo naman guys, yung pusa o aso man yan, mabilis yung kilos ng mga yan, hindi mapakali. Pero, nakuhanin na maayos ng phone na to dahil dun sa AI snap sensor. At nag-take din ako ng pictures ng mga sasakyan na syempre hindi mabagal yung takbo. At kita nyo, kuhang-kuha guys, ang ganda ng quality, walang na-blur or walang malabo na part. Talagang ang bilis ng shutter. So again, napaka-helpful po ng mode na to sa camera. So tingnan pa natin ilang mga camera samples at videos kuha dito sa phone na to. Okay, so ito yung ating 4K 30 FPS na video recording sa ating Tecno-Camon 40 Pro 5G. So, stable siya guys. Makikita nyo na di ako nag-iingat sa paglalakad niyan, pero makikita nyo hindi siya maalog. At 4K guys ha, hindi 2K, 4K 30 FPS. Kung gusto nating dagdagan yung kanyang stabilization, pwede naman, pero mag-downscale siya to 1080p. Ayan siya. So, try natin yung 2x 1x 2x 1x 1x 2x. Ayan, lakad tayo habang naka 2 times zoom. Okay, so try naman natin ngayon yung kanyang 1080p na may stabilization or additional stabilization. Okay, so ito yung 1080p na merong additional stabilization. So syempre mas stable, pero yun nga lang, nag downscale siya
to 1080p. Pero pwede pa rin tayong mag 2x zoom dito. Ayan. Ito yung pinakasagad, 10x na zoom. Ayan, pero balik muna natin to 1x habang tinatry natin yung stabilization niya. Ayan. Ano masasabi nyo guys? Okay. Comment kayo dyan sa baba. Okay, so ito yung 4K selfie video recording dito sa Tecno Camon 40 Pro 5G. Nakapayong ako kasi sobrang init. Pero ayan, kapag walang payong, ipayong. Tapos hindi siya ganun kaalog, in fairness sa kanya. Selfie yan ha. Ayos ha. Ayan o. Sige, lakad tayo, walang payong. Para makita nyo yung quality. Against the light. At nakatapat sa araw. Okay. Ayos. Okay, so dun tayo sa panghuli, yung kanyang battery performance. So 5,200 mAh yung capacity ng phone na to at capable sa 45 watts na charging speed. So tingnan pa natin yung ilang options. Okay, so kapag tinignan natin dito sa charging speed option, meron tayong smart charge at low temp charge. And again, kagaya ng dati, kapag smart charge, pwede siyang umabot to 45 watts na speed. At yan yung talagang pinakamabilis dito sa phone na to. Pero kung low temp charge, syempre hindi siya abot doon, so hindi iinit agad yung phone. At magandang option to kung gusto nating tumagal yung battery health nitong phone na to. Good to know din na meron tayong bypass charging dito. So if ever nagagamitin natin to habang nag-games or nanonood habang naka-charge, hindi po agad-agad madedegrade yung kanyang battery. Ngayon pagdating guys sa charging speed, 57 minutes lang from 0 to 100%. Hindi lang ganun ka-impressive yung nakuha nating SOT kasi 14 hours and 2 minutes lang. Pero knowing na ang tagal ng software support na ibibigay dito ng Tecno, for sure mag-i-improve pa yan. Okay, so ito sa lang natin konti, itong Camon 40 Pro at focus lang tayo ng konti dito sa Camon 40 Premier. So yung chipset nito guys ay Dimensity 8350 at UFS 4.0 yung kanyang storage type. So mabilis talaga tong phone na to. At makita nyo naman yung itsura pa lang, mas premium talaga. Pero meron pa rin tayong one tap button dito. Ayan. Tapos ano pa rin siya, matte finish pa rin yung likod. So napakalinis pa rin tingnan. At mapapansin niyo parang ano talaga, professional looking na yung likod ng phone na to. Tapos medyo makapal-kapal yung ating camera module dahil na rin sa kanyang 50 megapixels na periscope telephoto camera. 3x yan guys na optical zoom. Tapos 70 watts yung charging speed nito. So kung gusto niyo ng mas mabilis na performance, mas magandang camera performance overall, itong Premier yung piliin niyo. Pero if ever man gusto ninyong magkaroon ng dedicated review para sa phone na to, i-comment nyo lang dyan sa baba. So balikan natin itong Camon 40 Pro 5G. Sa tingin nyo ba sulit to para sa presyo niya? Comment nyo dyan sa baba. Okay, ulitin ko lang yung presyo para malinaw. Yung 8,256 ay 12,999. Yung 12,256 naman ay 14,999. At yung tagline ng Tecno para sa phone na to ay One Tap, Perfect Snap. At dahil yan dito sa button na to. At kaya sabi ko kanina, sobrang gandang feature ng camera nitong Tecno Camon 40 Pro, yung Fast Snap. Kasi nga, kung nagmamadali tayo, kaya sinabi ko kanina, or kung meron tayong maliliit na bata na kasama sa bahay na gusto natin picturean, pero malikot, ay, ang laking tulong po nun, nung fast snap mode. O kaya, yung mga pets natin, ganyan, sinabi ko kanina, diba? Ang galing lang, kasi sa ganitong presyo, meron na tayong ganong klase ng mode. Ang bilis ng shutter speed. So, madami tayong photos na makukunan, kahit complicated, mas madaming scenarios na makakatulong sa atin yung camera ng phone ito. So, nandyan guys yung link sa description box sa baba para sa updated pricing at iba pang information tungkol dito sa phone na to. Okay? So, yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.